Magandang araw po sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay ng programang ito, ng ating programang araw-araw na pagpapala. So yun, inuulit ko, isang magandang araw po, isang magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon o anumang oras po kayong madatna ng programang ito. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay excited na makapakinig ng mensahe ng ating Panginoon. Na alam natin na ito ay nagbibigay kagalakan, kalakasan at pagpapala sa bawat isa sa atin. Tama po ba? So tayo po muna ay manalangin sumandali. Hallelujah. Father, in Jesus' name, salamat pong muli na kami ay muli pong biniyayaan mo, O Lord God, ng panibagong sigla at lakas na nagmumula sa iyo. Salamat pong muli sa mensahe na aming mapapakinggan sa oras na ito. At ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na manguna sa oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So yun, maraming salamat po sa muli niyong pagsubaybay dito sa ating programa. Alam niyo po ba na bilang nakakilala at bilang tumanggap sa ating Panginoon, bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas ay marami pong pagbabago ang nangyari o nararanasan natin sa ating buhay. Tama po ba? Since nang makilala po natin ang ating Panginoon, ay marami pong nabago. Amen. Na yung mga ginagawa natin before na alam natin na mali, pero bakit ginagawa pa rin natin? Praise God. At simula po nang makilala natin ang ating Panginoon ay mas pinili po natin ang gumawa ng mabuti o gumawa ng tama o yung nais sa kalooban ng ating Diyos. At sa paggawa po natin ng mabuti ay may mga benepisyo po tayong matatanggap o makakamit. At ito po ang ibabahagi ko sa oras na ito na kung saan ang title po ay Benefits of Doing What is Right. So pakinabang sa paggawa po natin ng tama o sa paggawa po natin ng mabuti. So meron po akong ilang benepisyo na ibabahagi sa araw nito. And number 1 po, do what's right and all will go well with you or with us. So gawin daw po natin ang tama at ang lahat daw po ay magiging maayos sa atin, sa iyo o sa akin. Sabi po sa Deuteronomy 6:18, sabi po dito, do what is right and good in the Lord's sight, so all will go well with you. Then you will enter and occupy the good land that the Lord swore to give your ancestors. So bilang pong mga nakakilala sa ating Panginoon, gawin po natin ang tama at mabuti sa paningin ng ating Diyos. Alam niyo po ba na palagi po naming, alam niyo na sa paggawa po ng mabuti, meron po ako ditong palagi pong paulit-ulit kong binabanggit at sinasabi to sa aming mga anak na kung saan palagi po namin silang pinapalalahanan o bilang mami nila o bilang nanay, palagi ko pong pinapalalahanan ng aming mga anak. Especially kapag sila po ay lalabas sa aming tahanan o may mga pupuntahan po sila. Siyempre, before they leave, ay matik na po na yung ipinagpipray po namin sila at palagi ko pong sinasabi sa kanila na mga anak, alam naman ninyo ang tama at mali. Alam ninyo ang mabuti at ang hindi mabuti. Palagi ko pong sinasabi sa kanila every time na sila po ay lalabas sa aming tahanan. So bilang nanay ay maganda po yung palagi po nating pinapalalahanan ng ating mga anak. Kasi sa paglabas po nila ng tahanan, sa ating tahanan, pag sila po ay may pupuntahan, hindi ko po alam kung saan, kung anong klase ng tao minsan na nakakasalamuhan nila. Kaya lagi po akong pinapalalahanan ng ating Panginoon na paalalahanan ko din po ang aming mga anak. Palagi ko po sinasabi, mga anak, alam nyo ang tama at mabuti. Alam nyo yung nais ng ating Diyos na nais nyong gawin. So, sa pagpapaalala ko po sa kanila, syempre, palagi din po nilang naalaala na sinasabihan ko po sila at alam po nila na ang gagawin nila tama o mali. Alam po nila na ang dapat lang i-adapt nila ay yung mabubuti at tama sa paningin ng ating Panginoon. Amen. At alam ko po naman na ang bawat isa sa atin ay nais mamuhay ng matiwasay. Amen. Kaya dapat po nating gawin ay alin? Ang tama. At syempre, tama at mabuti sa paningin ng ating Panginoon. Amen! Praise God! At ang ikalawa naman pong benefits of doing what is right, do what's right and you have joy. Praise God! So, nais po, alam ko po na ang bawat isa sa atin at kung nais mong makaranas ng kagalakan, gawin mo ang tama
at mabuti mula sa ating Panginoon. Sabi po sa Psalms 106 verse 3, sabi dito, there is joy for those who deal justly with others and always do what is right. Amen. Alam niyo po ba na kapag tayo na mas pinili nating gawin ang tama, mas pinili nating makitungo ng maayos at tama sa ating kapwa, ay kakaibang joy po ang ating mararanasan. Amen. So marahil sa mga sumusubaybay po dito at sa mga tunghay dito sa ating programa ay nakaranas ng ganito na sa patuloy mong paggawa ng mabuti ay kakaibang joy ang naramdaman mo. Tama po ba? Na every time na tayo ay gagawa ng mabuti at nais ng ating Diyos, talaga naman pong makakaranas po ng kagalakan ang ating mga puso. Amen. So alin po ang mas pipiliin natin? Di ba? Mas pipiliin natin na tayo ay makaranas ng joy o kagalakan sa ating mga puso. So gawin po natin ang tama at nais ng kalooban ng ating Panginoon. Amen! At ang number 3 naman pong benefits of doing what is right. Do what's right and you please God. So gawin po natin ang tama at habang ginagawa po natin ang tama, ay alam po natin na ang ating Diyos ay nalulugod sa bawat paggawa po natin ng tama o mabuti. Amen! Sabi po sa Proverbs 21:3, sabi dito, the Lord is more than pleased when we do what is right and just done when we offer Him sacrifices. So, mas nalulugod po ang ating Panginoon kapag ginagawa natin ang tama at makatarungan kaysa sa paghahandog natin sa Kanya ng mga hain. So tama po itong mas piliin po nating gumawa ng mabuti at tama. Nang sa ganon, patuloy po nating nalulugod ang ating Panginoon. Sa paggawa po natin ng mabuti at tama, ang ating Panginoon po ay natutuwa at nalulugod dahil tayo po ay gumagawa ng mabuti at tama na naayon sa kalooban ng ating Diyos. Amen. And lastly po, number 4, pero ito po ay marami pa pong mga kasunod. Pero sa araw nito, 4 na benefits lang po muna ang aking ibabahagi. At sa mga susunod po nating pagkikita, doon ko po ibabahagi ang the rest. So, ang number 4 benefits po ay do what's right and you show yourself if you are in Christ. Amen. Gawin natin kung ano ang tama at ipakita mo ang iyong sarili na ikaw ay kay Kristo, na ang ating Panginoon ay nasa sa atin. In John 2:29, sabi po dito, since we know that Christ is righteous, we also know that all who do what is right are God's children. Amen. So ang Panginoong Hesukristo po ay matuwid at dapat po nating malaman na ang bawat anak niya, sino yung mga anak niya? Yung mga totoong tumanggap po sa Kanya. Amen. Tayo po yon, na tayo ay tinanggap natin ng ating Panginoon bilang sarili nating tagapagligtas. So yung mga totoong anak ng ating Panginoon ay na gumagawa ng tama ay nagiging kalugod-lugod sa mata ng ating Panginoon. Kaya tayo po, bilang kumilala sa Kanya, ay dapat ipakita po natin na tayo ay anak ng Diyos. Amen! We are the children of God. Sabi po sa 1 John 3:7, sabi dito, o sa unang Juan 3:7, sabi po dito, mga anak, huwag kayong palinlang kanino man. Ang sino mang gumagawang matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Amen. So ipakita po natin sa ating kilos at pananalita na tayo ay kay Kristo at tayo ay kumilala sa Kanya. Amen. So, yun lang po muna ang aking ibabahagi sa araw nito na kung saan ay 4 na benepisyo sa paggawa natin ng mabuti. At ang iba ko pa pong ituturo o yung the rest ay sa susunod po nating pagkikitan. I believe and I pray na meron po tayong natutunan sa araw nito na patuloy po tayong gumawa ng tama at nais na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen. So tayo po muna ay manalangin at tayo po ay mag-pray. Hallelujah. Panginoon, salamat po Lord sa araw nito, O Diyos, na kami Panginoon ay sinamahan mo at palaging sinasamahan. Thank you Lord for your word today na kami bilang mga anak mo at nakakilala sa iyo, bilang tinanggap ka po namin na aming sarili tagapagligtas ay marami po kaming matatanggap na mga benepisyo o pakinabang kung patuloy ka po naming susundin
At palagi po namin gagawin ang tama at kalooban mo, O Lord God. Lord, salamat po, Ama. Palagi mo po kaming pinapaalalahanan, O Diyos. We pray, O Lord God, na mas pipiliin po namin, Ama, na kami ay gumawa ng tama as your children. At patuloy po naming maranasan na maging maayos ang buhay namin. Ang kagalakan ay mararanasan namin habang mas pinipili po namin, O Lord God, na kami ay gumawa ng tama. At ikaw po, O Diyos, ang patuloy na makita sa buhay namin, O Lord God. Lord, salamat po, Ama. Pagpalain mo po, O Diyos, at ingatan, O Lord God, ang bawat isang sumusubaybay, O Lord God, sa programang ito, O Lord God. Salamat po, Lord, na tunay nga, Panginoon, through your word, O Lord God, ay patuloy naming nararanasan, O Diyos, ang pagpapala na nagmumula sa iyo, Lord God. Salamat po, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So yun, maraming salamat po at muli po tayong magkita sa mga susunod na araw. Thank you po and God bless.